Marami po ang nag-aabang sa pagtaas ng presyo ni Picoin. Pero ngayon, may babala po ang ilang eksperto tungkol sa posibleng price volatility na maari pong sumabog kahit anong oras. Meron po tayong isang analyst dito na kilala bilang Dr. Altcoin ang nagbabala na may mga kahina-hinalang galaw daw na nangyayari sa isang platform na tinatawag na Banza. Ayon po sa kanya, maaaring magdulot ito ng malaking pagbabago sa presyo ni Picoin sa mga susunod na araw. Pero ano nga bang nangyayari? Paano ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Picoin? At ang tanong po ng karamihan ay babagsak ba itong si Picoin or may chance siyang sumabog pataas? Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan na rin natin sa pinakaunang tanong kung ano po ang problema dito kay Banza at bakit po ito mahalaga para kay Pi Network. Kaya yan, ang Banza ay isa po kasi itong crypto on-ramp at saka off-ramp platform. Ibig sabihin ay dito po tayo pwedeng bumili at magbenta ng cryptocurrency gamit ang tradisyonal na pera o fiat. Noong unang bahagi po ng April ay sinimulan ng Banza ang suporta kay Pi Network. Ibig sabihin ay pwede na po tayo ngayong bumili, magbenta at saka mag-hold ng Picoin sa platform na ito. Maganda sana ito dahil mas maraming access para sa mga users ng Pi Network. Pero heto po ang twist. Biglang may mga lumabas na libo-libong bagong account sa Banza na ang laman ay pare-pareho na 0.98 Pi. Yan, 0.98 Pi lang ang laman ng bawat isang account. Ayon kay Dr. Altcoin, mukhang coordinated o sabay-sabay ang pagkakagawa ng mga account na ito. Parang may pattern. Kaya teka lang, bakit 0.98 na Pi? Ayon po sa mga eksperto, ginagawa ito para makaiwas sa mga limitasyon or detection rules ng exchange. Kapag mababa kasi ang halaga ng laman ng wallet, minsan ay hindi ito nasusuri ng mas mahigpit. Pero ano ang layunin naman nito? Dalawa po ang posibleng dahilan. Una ay para gumawa ng fake trading activity o tinatawag na wash trading, kung saan ay ginagaya po ang tunay na demand ng market kahit hindi naman totoo. Pangalawa, para sabay-sabay ibenta ang Picoins at magmukhang maraming nagbebenta o nagdudulot ng takot at saka panic selling. Ngayon is ano naman po ang epekto ng ganitong activity sa presyo ni Pi Network? Yan. Dahil dito ay nagkakaroon tayo ng tinatawag na artificial price pressure. Hindi totoo ang demand o supply, pero pinapalabas na maraming bumibili o nagbebenta. At ang epekto? Nagiging hindi stable ang presyo ni Picoin. Maaring biglang tumaas, pero mas delikado ang posibilidad na bigla ring bumagsak. Ang ganitong mga galaw ay pwede pong maging simula ng isang pump and dump scheme, kung saan pinapataas po ang presyo artificially para pagkakitaan. Tapos biglang ibebenta lahat, iiwan or dahil maiiwan ang ibang mga investors ng lugi. Ayon po sa datos, may 1.2 million na Picoin purchases ang naitala kay Banza mula nang magsimula itong suportahan itong si Pi Network. Kaya marami sa mga ito ay posibleng kabilang sa mga suspicious accounts. Yan, dito naman po tayo sa mga whales. Kung ano naman ang ginagawa ng mga whales habang nangyayari ito. Yan, habang ang maliliit na whales, maliliit po pala na wallets dito kay Banza ay gumagawa ng maliliit na paggalaw. Ang mga tinatawag naman nating whales o ang mga malalaking holders ng Picoins ay tahimik na bumibili ng napakaraming Picoins. Sa loob lamang po ng 2 araw, bumaba po ang bilang ng Picoins sa mga exchange mula 365 million papuntang 359 million. Ibig sabihin ay may 6 million po na Picoin na na-withdraw palabas ng exchange, malamang para itago or i-hold ito. Hindi pa malinaw kung may koneksyon ang mga whales sa Banza activity. Pero kung konektado man ito, posibleng part po ito ng malaking plano para sa pump and dump. Kung hindi man, maaaring simpleng oportunidad lang ito para sa mga whales na mag-ipon ng Picoin habang mababa pa ang presyo.
Dagdag pa rito, ngayong April ay inaasahang ma-unlock po ang 213 million na Pi coins. Ibig sabihin ay mas maraming Pi coins ang papasok sa sirkulasyon. Kung walang sapat po na demand, bababa ang presyo. Pero kung ang mga whales ay patuloy na bibili at mag-hold, baka mapanatili po nila ang presyo. Ngayon is meron po tayong nakalipas na video tungkol sa $30 na presyo. Yan, posible ba talagang umabot sa $30 ang presyo ni Pi coin? Ayon po sa ilang mga observers, kung si Pi ay matanggap ng mga malalaking bangko sa US at magkaroon ng integration kasama ang Chainlink, may posibilidad na tumaas ito sa $3 hanggang $30. Malaking bagay po ito kung mangyayari, pero speculative pa rin ito sa ngayon. Wala po tayong konkretong balita kung kailan mangyayari ito at kung magiging open mainnet na ba talaga si Pi Network. Sa ngayon, si Pi Coin po ay naglalaro sa mga presyong 0.60. Medyo stable pero delikado kung sakaling maapektuhan ng fake trades o biglaang pagbenta. Ngayon is pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi coin. Yan, bilang isang Pinoy crypto enthusiast, dapat po tayong maging mapanuri at saka maingat. Ang ganitong klaseng mga balita ay hindi lang chismis. May epekto po talaga ito sa ating mga investment decisions. Kung meron po tayong Pi coin holdings, maaring magandang pag-isipan po natin kung i-hold pa natin siya o mag-obserba muna tayo bago bumili ulit. Importante ring alamin natin kung saan galing ang impormasyon. Hindi po lahat ng hype ay totoo. At higit po sa lahat, huwag po tayong magpadala sa takot o greed. Kung may suspicious activity gaya po ng kay Banza, mas mainam na huwag muna tayong pumasok, lalo na kung hindi pa natin lubos na nauunawaan ang risk. Bilang panghuli, ang masasabi ko po rito ay ang ganitong mga balita ay paalala lang sa atin na ang mundo ng crypto ay puno ng posibilidad, pero puno rin ng panganib. Ang transparency at integrity ng isang network tulad po ni Pi Network ay mahalaga para makuha ang tiwala ng mga tao. Kung si Pi Network ay gusto talagang magtagumpay bilang global currency, ay kailangan po nitong linisin ang kanyang pangalan sa mga ganitong aktibidad. At tayo bilang users, dapat maging responsable rin tayo sa pagkalat ng impormasyon at sa ating mga investments. Hindi natin alam kung kailan sasabog si Pi coin pataas o babagsak siya bigla. Pero isang bagay ang sigurado, mas magandang maging informed kaysa maging impulsive. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.